structure, yung networks, doubles, so yun yung tawag. Kapag skull of, dito sa may cranial cavity, that's what you call our sa may cranial cavity ng iska. Sa may bandang brain, di ba? Kumala na yun, that's your vulvar. And then for the bones of the face, wala siyang tawag. So facial lang siya na. And then we also have your cranial part. So yung parte ng ating calvarius is ito. Yung mga kamay na yun. If you can remember. And yung mga kamay. Meron to sa ano? Meron siya sa inanatomy. Alam ko meron dito sa ating. Kasi nung last time, di ba maliit yung ano natin sa so basically this one may color siya para mas distinct, may distinction siya. So itong part na to again is your calvaria. Okay? Tapos ito naman yung facial part. Kung ano yung kung ano yung nasa face nila. So that is your facial part. So we have different parts actually of your skull. You just have to remember first this one, yung pinaka-back door. Na ating skull is your occipital bone. And then it has a big foramen here. You call this foramen your foramen magnum. Okay, this one is your foramen magnum. Usually, this is the one where the spinal cord passes through. Okay, so dyan siya nagpapass through. And then we have your occipital condyles. If you can remember, these are your condyles. We have the basilar part, and then we also have your fossa. And then we go on with here, pinaka-muging nila. Okay, muging nila is your frontal. Okay, this one is your frontal. From the word itself, frontal, nasa front position siya. So mainly, nagko-comprise dyan is ito, yung orbit nila, although hindi siya masyadong kompleto. Yung mga yan. And then, we also have this one. So ito naman yung tinatawag natin na parietal bone. Okay. So again, this one is yung nasa likod is your occipital. This one is frontal. This is your parietal. Hindi ko na turo itong last time, yung nakabili. This one is your interparietal. Okay? Interparietal bone. In between kasi siya ng parietal bone. So if you can remember, this one is your crest, your external sagittal crest, diba? Yung pinakatusok dito. Sabi ko, yan yung nakakapa, usually. Kapag dito sa may bandang dulo nila, ito usually yung nakakapa. This is your interparietal bone, yung color grade lang na area. Then your occipital ayun, part siya, ito siya, ito yung part na yun, sa may external sagittal crest. Yun yung nakakapa. Actually, hindi lang sa golden, sa mga ibang buto din. Sa ibang buto, ibang aso. Kung may nakakapakong ganun sa'yo, baka aso. Kinabahan naman ito meron na. Kasi ulo pa natin yung minsan. External sagittal. Yung ito, yung line na to, di ba pag crest, usually mga pointed like siya. Pero yung tawag, in between this parietal crest is what you call your interparietal. So kung papasin nyo, hindi lang siya yung parte ng external sagittal bone. External sagittal crest. Meron pa siyang parte ng parietal. So in between. And then, we also have your temporal. Yung medyo dark green na area is what you call your temporal bone, right? Diba pag temporal bone is sa gilid? Okay, temples. So sa gilid nila yan. No? So basically, we have if you can remember the process, do you remember the process? We have the zygomatic process of your temporal bone. Ito kasi, itong tawag sa arc na to is what you call your zygomatic arc. Okay? So yung, kung papasin nyo, ito yung sinasabi ko nung last time, nakakati siya kasi hindi naman tayo makikita sa buto eh. No? So nakakati siya. No? Ang tawag pala doon sa mga in between those bones are what you call your sutures.
ba, yung mga joints in between these flat bones are what we call your sutures. Especially they're just found on your skull. Okay, nasa skull. So yan, suture yan. Ayan. May pangalan din yung suture na yan. Malalaman natin yan sa joints. Malalaman pa natin. Ay, hindi ko siya aarabang. Sa wakas, nabawasan ng konti. Okay? So, and then, yan, kung makikita nyo dito. Ayan. So, we also have your Palatine bone. Okay, this one yung color blue is what you call your Palatine bone. Kung maalala nyo itong parang violet is your sphenoid, diba? It has the basisphenoid, the presphenoid, and your basisphenoid. Pag ganun ka na lang, yes. Oo nga pala, no? Okay. Okay. Ayan. So, hindi na masyado nakikita yung mga iba dito. Like, for example, itong, if you can remember, yung doon sa pinaka-loob is your lower. And then, kapag in the normal section siya ulit, your ethmoid, di ba? You get that your ethmoid. Nakalimutan na. So, yun yung ating cranial cavity, okay? Pagdating na sa facial cavity, so nandito na yung mga malalakas structure. Okay? So, the one that holds the upper, yan, itong gilid tooth, yan, tapos yung ating mga premolars and molars, or yung natawag na cheek teeth, di ba? Cheek teeth, okay? Yung ating premolars and molars. So, basically, these are your premolars, yung mga yan. 1, 2, 3, 4, 3. Tapos, we have the molars. So, yung nag-hold doon is what you call your maxilla. Okay, it is the largest facial bone. Tandaan nyo na, what's the largest facial bone? Nag-review ka na niya. Okay, and then we also have galing this mo naman. foramen. If you can remember this foramen, this is your infra-orbital foramen. Usually the infra-orbital foramen. Kasi malapit siya sa orbit. Sa harapan siya, kaya ito na. Ayan. Tapos, ito na siya. Mas nakikita na natin mabuti. Yung orange is your nasal bone. Nasal bone, kasi nga nasa may bandang ilong siya na area. And then, yung yellow is your incisive bone because it covers your incisors. So, siya yung display na kaganyan niya. Sure. Or di baka ganun yung drawing mo sa akin na Ang dinosaur. yun yung mga parte niya. Tapos, ano ba yung mga... Ano, this one. Ayan, ito. If you can remember, yung nandito, that's your umiiyak. Lacrimation, di ba? So, that is your lacrimal bone. Tinawag siyang lacrimal bone kasi usually, yung pag-iyak natin is lacrimation and basically doon siya galing. Kaya siya tinawag natin lacrimal bone. Unless pag umiiyak ka, galing sa mutog mo, yung tawag kasi sa akin ko to. Anong tawag na sa ilang ko? Mutog. Ha? Butet. Yung green sa butet kasi sa akin yan. And then, this one is yun nga, yung ating zygomatic bone. So, huwag kayong malilito dito again, di ba? Kung kumalala niyo, di ba? Huwag kayong malilito dito sa mismong processes. Pag galing siya ng temporal bone, that is what you call your zygomatic process. Pag galing siya ng mismong zygomatic bone, that is your temporal process of zygomatic bone. Ganon siya i-describe. Okay? Okay, Then yung pag-ilig ko naman sa akin. so, yun yung ating Sigaw ka, skull. sigaw. Mabilisan mo siya. Nagulat siya pag mamaya. Sana naalala mo siya. Yes, ayan. May mga ano yan, may mga parts yan. Ayan, kita niyo na yung mga parts. Download ko nga yun Yung mga ganun. sa iPad ko. Parang wala nang nararamdaman eh. Ayan. And then we also have your vertebra. Okay, so, ito pala yung nasa assignment nyo. Okay, kasi
nasabi. At saka si hyoid apparatus. Okay? So just remember this, si hyoid apparatus usually siya yung nakasabit. No? So it supports your tongue, Hyoid. at saka yung ating pharynx. Okay? So basically, it has these components. No? So your SECBT or your NCAPS can be treated. The suspensory apparatus, hindi kasi nakalaki. So the suspensory apparatus is basically here, from your tympanocalioid up to your epihyoid. So sila yung nakasabit sa skull. Tapos ito yung mga hindi nakasabit. Buti na lang sila nakasabit. And then, we also have the skull confirmation. Kapag mahaba, mahaba ang mukha. So lagi lang kasandaan is the leukocephalic. So and then you also have your mesocephalic and your brachycephalic. So basically, si brachycephalic, kung malala sa assignment niyo, they're more common in they have problems usually with your respiratory system. Kasi nga, mas may click yung kanilang mga airways nila. Tapos, o kaya hirap maging pango, di ba? Hindi ka makahinga, mga ganon, no? Yung katabi mo nakailang lang up na, tapos ikaw isa pa lang. Pwede, wow. May ano Sakit siya, mag-Suraipani, Dok. or kalaki yung mga ganon. Yung bilang mga ganon. Kung may mga paglayo or yes, pag nag-repair tayo, ang ginagawa sa kanila is tinatabasan yung ilong. So yung butas ng ilong, malalaki din siya. Okay? Nilalagyan dyan. Tapos, kasi nga, medyo mahaba ka rin ng soft palate. Ang problema sa mga brachycephalic, ang soft palate nila ay masyado mahaba. They have elongated soft palate. So, what we do is, we do the surgery, tatabasan nyo yung soft palate nito. Tatanggalin yung part ng ilong. Tapos, papalaki yung butas na. So, ano siya, basically, may mga ganun na, yung pasyente kami dati na, nagulat yung owner kasi ang laki talaga ng butas ng ilong niya. Ma'am, ang laki ng butas ng ilong niya, no, sabi namin. Oo nga, doon kayo, makakahinga talaga siya. Kasi sobrang laki talaga, as in nagulat yung owner talaga. Kasi kailangan yun talaga yung gawin in case para makahinga sila ng maayos because they have, kaya nga hindi na siya, usually in a lot of cases, kung papansinin nyo, or kung may mga nakikita kayong mga post sa FB, ganyan, no? So, hindi na nila tinatolerate ang breathing ng mga brachycephalic units. Kasi nga, napapasa lang siya. So, mas nahihirapan. And then, yun nga, minsan mas nahihirapan. May pagka, may ganyan yung kanya. Unfortunately, ganyan yung kanya. So, hindi ko na siya pinag-breathe. Kasi nga, nahihirapan siya. Tapos, yun nga, may episode na dire-diretso siyang nagpapante. Tapos, may halak. Maawa ka talaga sa pero pa may ano sa inyo, may mga bug or meron? Kayo yun. Meron bang mga bug? Tapos yun, we also have the mesocephalic or the mesocephalic, basically yung normal confirmations. Like for example, your aspin. Yung mga aspin is called mesocephalic. Okay? So yun lang naman. Yan, pag may nakita ba kayo na medyo dun yung ilong niya, gano'n. Medyo brachycephalic siya, girl. Diba? Eh, nasabi ko sa inyo, diba? Medyo brachycephalic siya. Diba? And then we also have the mandible. For your mandible, siya yung nakadilit ng segment ng skull. So the lower jaw. Basically your lower jaw. No? So it has this body, meron siyang body, and then you also have your, can you remember that? Anong tawag doon? Your ramus, di ba? Mandibular ramus or your ramay na tinatawag natin. Yan, ramus of the mandible. So we have different processes, di ba? You can remember your coronoid, tapos your condylar, and then your angular. So tatlong process. And then you have your fossa, no, yung masseteric fossa na kung saan nakalagay yung masseter muscles. So yun naman yung mga may mapupanga. Yung laki ng masseter niya. Ano na yung masseter niya? Brachycephalic pa siya. Nalait na naman ang kapwa. Masseter. Okay, so yun lang naman. And then just remember this form. And then I have, again, di ba, kung maalala nyo, sa
sinabi ko sa inyo, memorize the formen. Okay? Yung mga maliliit na mga butas. Hindi naman lahat yan i-memorize nyo. Okay? Ha? Wala mo. So, sabi ko itong apat. Yung apat na. Yan. So, si optic canal, si orbital fissure, tapos itong si rostral oblique, at saka si rostral. Ay, rostral at saka caudal. Kasi dalawang pala. Rostral and caudal, tapos si optic at saka si orbital. And then, we also have your external acoustic canals. Itong malaking portion. Tsaka yan, si intraorbital foramen, yung mga foramen. Okay. Tapos yung foramen dito is your mental foramen. Mental. Yan nasa mental. Yan, so ganyan yung kanilang issue. Haba, ang haba niya. Yan. Then yung vertebral column. So just remember these columns. You have your cervical, you have your thoracic, your lumbar, your sacral, and your caudal. So basically, yung kanyang mga regions. So kasi yung vertebral column, meron siya certain. So, ito yung sinabi ko. Ayun, memorize. This is the vertebral formula. C7, E13, L7, S3. Bumili ba kayo sa nag-NCPMS ng kay Leatrice? Ay, yes. Yung pang-anatomahan. Mahal po, kaya no? Anatomy may set lang yun. Mahal na ako. Dito na lang sa baba. Meron ang kayo, doon na lang sa yung gano'n. Di ba gawa na natin kay working? Sa bulat din siya. Ano nangyayari sa yun, so, hindi ko kaya yung digital artist yan eh. Papasa yung buong klase dahil sa kanya. Ayan na siya sa so, C7, C13, L7, CD, 22, 20. Okay? Remember that this vertebral formula. And nasabi ko nga dapat in chronological order. Dapat magkakasunod siya mag-reside. So, pag may isang mali dyan, naliya lahat. Okay? And then, the typical vertebra, again, this is a regular bone. Remember, because of the irregular disorder of the bone itself, it has the body, it has the arch, 17. We have the body, we have the arch, and then we have these different processes. If you can remember, no? So, yan, we have different processes. Kapag nasa taas, usually it's what you call our spinal process. Yeah, this is spinal process. And then, articular process, because it articulates with the susunod, yung bone before it or after it. That's the articular process. And then, you also have your transverse process, basically yung mga nasa gilid ng mga processes. And then, you also have the mamillary and then your accessory. Usually, these are located sa ating lumbar vertebrae. Sa lumbar vertebrae. And then, foramen, again, mga butas dyan. We have the vertebral foramen and then we have the transverse foramen. Yan, for the C7, just a review. Kapag si C1, ibig sabihin that's the first cervical vertebra because that's what we call your atlas. Kasi nga galing siya doon, si atlas, ito na yun, may hama siya na globo ba yun? Yung sa akin yung leg. So, that is your atlas, no? And it has this name, and then your notch. Foramen dapat siya, pero naging notch na lang siya. And then your so that is your C1. Yan, so ganyan yung kanyang itsura. Flat yun siya. Hindi siya yung typical na vertebra. Yung kanyang itsura. Same as with your axis, no? So, si axis, nakadikit siya with your atlas, no? So, ano siya? Kumbaga, in combination siya, C1 and C2. So, si axis ay yung C2. Just remember this, yung kanyang dens, di ba? Yun yung tumutusok doon sa foramen ng atlas. So, we also have the spinous process, and then we have this different processes. So, remember this also for your distal use in your underneath for your axis. And so, you have axis. Kapag pinagdikit sila, yun si axis, and then si axis, tapos ito si atlas. So, ano ba?
thoracic vertebrae siya, basta mahaba yung kanya spinous process, di ba? Yung kanyang spine, that we call mga spinous processes. And then, ito, remember this, we have this anticlinal vertebra. So, lahat ng mga spine, no, or spinous process na ating thoracic vertebra, usually nakaliyad sila. Okay? Ang kanilang position is directed caudally. But when they reach this anticlinal vertebra, sa dog, it is what you call the 11th. Ibig sabihin yung 11th na thoracic vertebra, yun yung anticlinal vertebra. So, siya yung pinaka-vertically inclined. Siya yung pinaka-nakatayo na vertebra. And then, right after nun, yung kanyang mga thoracic na mga spines, no, is directed cranially na sila. Yung dalawang natitira. Then, for the lumbar vertebra, para lang malaman yung na lumbar siya is mahaba yung kanyang transverse process. Very flattened yung kanyang transverse process. So again, kapag thoracic, mahaba ang spine. Pag lumbar, mahaba ang transverse process. Okay, so yeah, very flattened yung kanyang transverse. And then, medyo mas large sila compared sa ating mga thoracic vertebrae. And then for your sacrum, just remember for the sacrum, ito yung sacral vertebrae is fused into one bone. So, fusion of the sacral vertebrae. Tatlo siya, fused into three. We have this median sagittal crest. If you can remember that. Median sacral crest. Median sacral crest. Then you have your wings, tapos yung promontory na tinatawag na sa lats. And lastly, for caudal vertebra, so just remember this one, the female are, usually it's located on the 4 to 6 vertebral column. So marami siyang mga processes, itong si vertebral column, pero on the 4 at saka 6, meron siyang another bone, what you call your female are. Okay. Tapos yun nga, mas lumilit siya ng lumiliit hanggang sa pinaka. Then for your thorax, no, so just remember for your sternum, so this one is your sternum, yung nasa may bandang baba. Okay, and then these are your ribs. Okay, and these are your ribs. For the ribs, no, so it has these coastal cartilages, no. So, kung ilan yung thoracic vertebra, again, 13, di ba? 13 naman yung thoracic vertebra, 13 din yung pair ng ribs. Okay, 13 pairs of ribs. And then, if you can remember, we have this coastal arc. So, sila yung mga tinatawag natin ng mga false ribs, no? Or asternal ribs. No? Kasi nga, hindi sila nakakabek dun sa mismo sternum. So, they are called your asternal ribs or your false ribs. And then, we also have another one that is what you call your floating rib. So, nakasabit lang siya. Okay? So, ganun yung kanyang issue. Okay? 8 na sternal ribs. 3 na asternal ribs. 1 floating ribs. Floating. Ay, 8 sternibrae. 8 sternibrae, 9 pairs. 9 3 Flo, ayan pa. Okay? And then we also have, sabi ko na kanina, yung coastal arc. And then we also have your sternum. So, 8 siyang sternibrae, 9 na sternibrae. Yung pinakauna na sternibra is your manubrium, and then yung pinakahuli is your xiphoid process with a xiphoid cartilage. Okay? Medyo, bombard kayo. Yung mga, nagulat sila, yung manubrium na agad sila. Nandun ako sa longbo na, sabi niya ganun. Okay? So, and then,